Ako po ay Sister Emily Dominguez. Ako si Jonathan Taho. Ako po si Reno Arquisa. Ako si Rick Gautani. Ako si Angel Dominguez. Ako si Juby Rapisora. Ako si Divina Peña. Ako si Sarina. Ako si Mark Anthony Banes. Ako po si Jerome Matthew Tao. Ako po ay attendee dito since nag-start ang church 2005 na nandun pa kami sa Daffodil. Dati na kami mga workers dito. Dati kami sa GIL Makati under Pastor Nolan Peña. Tapos nagkaroon dito ng gawain through Pastor Ferdy Esteves at kami po yung mga pioneer nag-start dito sa gawain sa Daffodil Street. Umattend ako sa GIL since 2005 pa nung nag-open yung church. Talagang nandun na kami. Kami yung mga kami yung mga kabataan dati na na mga possible pa lang. Kasi 16 years old ako nung time na yon, na nagkaroon ng gawain ng Jesus Lord dito sa Daffodil. Mga time na yon, hindi pa naman ganun kabuo talaga yung KKB na yung sa church. So namumuno sa amin si Kuya Joel. And nagsimula kami sa mga Bible study every Saturday. And ginagather niya kami. Ilan pala kami mga youth nun sa church. Ako po ay attendee sa Daffodil 2000 June 8, 2005. At bali nag-invite sa akin si Brother Paul po. Dati kami tumira sa Aguinaldo, kumbaga nakita niya ako na invite niya ako ng Bible study. Na born again ako since 2012. Naalala ko June yun eh. So, pero naging bunga ako ng isang Bible study. Invite ako ni Brother Louie Banog-Banog. Bible study pa lang, doon ko na naramdaman yung pagkilos ng ng espiritu. Di man ako nagbabasa ng Bible, pero doon sa itinuro nila na John 15 verse 5 and 6 na sinasabi doon na ang isang sanga na nakabit sa puno na hindi kumakain ng kanyang pagkain ng isang puno mapupunta sa apoy. Matutuyo at mapupunta sa apoy. Doon pa lang di ko maisip bakit grabe ang pawis ko na malamig. Pero everyone might have thought na si Dave yung nag-invite sa akin, no? Pero si talaga, yung best friend ko, si Bernadette Delica. Magkaibigan kami since first year high school. Tapos, kasi before sa sa main pa yung di ba, yung church, wala pang Daffodil. So, naka-attend ako ng main, pero malayo, di ba? So, parang nag-stop. Tapos nagkaroon ng church na sa Daffodil, doon ako nag-start na kasama ko siya. Nung mga time kasi before, parang bata ka pa, di ba? High school lang ako noon hindi pa ako graduate ng high school, nag-start ako sa Daffodil. So, ang ko doon is, okay lang, mag-church, ganyan. Kasi, sabi ko nga kay Raquel nung kanina, ko lang doon, kasi bata ka, parang, hindi naman kayo mayaman na every week kayong lalabas, di ba? Sabi ko, parang masuot ko yung panlakad ko. Mag-church ako, ganyan. And I felt the church is more than a place. It's a family. Kasi I remember nung time na I was going through a difficult situation. 3 Sunday akong hindi nagsisimba. Tapos, nung si Pastor Ferdy, alam mo parang Pastor Ferdy, no? Tinext niya ako, sabi niya, bakit parang Sister Angel, bakit parang ilang Sunday ka na hindi nakakapag-church? Tapos, alam ko, hindi ko siya nireply. Or, sinabi ko lang siguro may pasok, parang ngayon, kahit wala talaga akong pasok nun. Tapos, dumating yung time na parang, within that week, Saturday yata yun, pinadala ka si M, tsaka si Raquel, sa bahay namin. Just to parang magkamusta. Tapos, yun, doon ako nag-start na, siguro kahit na, whatever situation, kailangan talaga natin ng Panginoon. Kailangan, doon ako nag-start na feel ko na hindi ka lang, pag umalis ka pala, hindi ka lang basta, pababayaan kang umalis. Yun. So, para akong feeling ko nung time na yon, para akong anak na nawala, parang umalis, tapos iyak.
tapos parang inano ka ng tatay or ng mga kapatid no, na pumalit. So kaya lang. Siguro kaya nandito pa rin. Attendee since Amarseco Church. So, I'm 13 years na in JL Rizal, Makati. So, si Sister Angel Rapisora, so she is my college friend and sister of my husband now. So, in-invite ako ni Angel since alam niya kasi yung situation ko sa family, sa relationship. She invited me when I was confused, broken that time. Nagkaroon kasi ako ng first boyfriend and hindi kami naging okay. And naka-attend na ako before sa mga different Christian church because I was confused that time and seeker talaga ako that time. And yun nga, talagang nagdi-desire ako na mas makilala ko pa ang Lord. So and also siguro yun yung time na kasi youth pa ako noon so malayo yung family ko and nakikita rin lang ako sa relatives ko and kumbaga that time is naghahanap ako ng comfort ganon and also family since malayo nga yung family. Observant ako sa teaching ganyan and also sa worship team. Dito ko nakikita yung sarili ko na nag-grow not just financially, emotionally, socially, lalong-lalo na nag-grow spiritually. And dito ko kasi nakita yung purpose ko as an individual, as a person. Attendee ako, nag-start ako sa MH, who invited me. So, si Jam yun. We're classmate ng college. So, though hindi ako sa JIL first nag-church kasi may church na pumunta sa school namin noon. Pero doon ako nag-start. Then, nung nag-attend na ako noon sa school, kasi lagi silang parang every Wednesday may event sila sa school, nag-attend ako. At the same time, si Jem, nag-i-invite na siya ng mga Bible study, nagla-life group kami sa Makati Park. Hanggang sa nag-attend, invite na nga ako sa MH. So, 2013. Hindi ako lumaki sa isang Christian family. Exactly opposite ng buhay ko ngayon yung buhay ko noon. Andyan yung magulong family, andyan yung broken family, pero hindi ko kiniklear yan in Jesus' name. So, doon ako lumaki. And there's something in me na nagkikrave ng peace. Kasi parang di ba, parang sinabi, pag sa bahay, andun yung peace. Pero ako noon, gusto ko, dadating ako ng bahay, matutulog na lang. Kasi ganun yung klase ng household na meron kami. And then, every Sunday, imagine, Quezon City pa ako, nakatira. Tapos, nag-church ako dito sa Makati, expense, estudyante. And doon yung time na nag-online selling ako ng kung ano-ano para, syempre, ayoko rin na mahingi sa parent ko. So, doon dumating ako sa point na mas gusto ko na lang na umattend ng mga service Sunday kasi Sunday walang pasok, ayoko sa bahay, doon ako nag-start. So parang mas gusto ko mag-attend na lang ng church para, and then doon ko na-realize na kaya pala gusto ko kasi nasa church yung peace ko, nasa Lord yung peace ko. And yun yung parang kinrave ko kung bakit ako gusto ko mag-attend ng church. Hindi dahil kay attendee since Daffodil Church 2005 lang. Siguro hindi ko maalala kung 3 or 4 lang kaming children pa noon since kami nga yung pioneer ng children noon. Every special number namin, ngayon, kami yung nasasama si Johnny, tas kasama ko yung mga pinsan niya. Dito ko first na encounter talaga yung presence ng Lord. Encounter ko siya sa buhay ko and since then kasi talagang although matagal na akong uma-attend noon, pero yung magkaroon ka talaga ng personal relationship sa Lord, iba. So gusto ko na mag-continue lang yon hanggang sa pagtanda ko. GIL since Amarseco and totally naging talaga ako, GIL ako since 2016. Nag-start ako sa MH talaga. Pero may mga memories ako na nandun sa Amarseco. Yung bahay ko noon, katapat lang ng church noon. And tuwing Sunday, nakikita ko yung mga children doon. So, ang saya dun Ano meron doon? So, pupunta ako doon. Tapos, ayan, nakikibanding ako doon sa Amarseco noon. Tapos, yung mga gathering ng mga kabataan. Sabi ko, saya. Tapos pagtapos may kainan. Hindi talaga may nung taon sa, may kainan. Ang alam ko nung feeding, hindi church. Sabi ko, may feeding. Sabi ko, sige, punta ako doon.
Pero ayun nga. Totally parang lang ako noon, salit pusa lang. Pero di ko alam na church 'yon. And ako, batang tawag doon. Batang freak ako eh. Kaya doon ko nakilala sila Kuya Jinel, yung mga Peña, yung mga Rapisora. Ang late lang ng world kasi yung nag-alaga sa akin noon, ayun, si Kuya Jinel, siya din yung nag-invite sa akin noon. Lagi ako nasa kalye nun. Tapos, nakita ko si Kuya Jinel, hinahanap niya si Kuya Paul, yung mga tauhan niya. Tapos, Bible study nun. Ako yung nakita doon. Sabi, brother, baka gusto mong sumali sa Bible study. O ikaw na lang yung Bible study. Sabi ko, parang namumukhaan kita kuya. Ikaw ba yung nagtuturo sa akin ng math? Math teacher ka. Sabi, yung ikaw. Kami dalawa ni ni Macmac, ni Louie. Bata pa kami noon. Talagang siya yung naging kuya-kuyaan ko. Tapos siya rin yung naging kuyaan ko sa pananampalataya. Ayan. Nag-Bible study kami dalawa. Senior niya si Jesus, John 3:16. That, na si Lord Jesus Christ yung bumaba para iligtas tayo. Tapos sabi niya, brother, Sabado ngayon, kinabukasan may church doon sa punta ka dito sa amin, tapos sabay na tayo church doon sa sa MH. Then ayun, sumama ako sa church. Tapos yung unang yung nagturo si pastor, sabi ko, parang sa pool sa akin, walang ilagan. Sa pool yung teaching. That time parang, may problema ako doon sa family. Ayun, broken family kami doon. Kumbaga, kaya lagi ako nasa labas kasi wala akong walang nag-aaruga sa akin, wala yung nanay ko, yung mama ko, wala. Kaya lagi ako nasa labas. Ang tinuturing kong family yung mga barkada ko, yun. Ayun yung talagang family ko noon. Kaya nung nakilala ko si Kuya Jinel, siya yung naging spiritual father ko. Napaka-supportive niya noon, sabi niya, sige, mag-church ka lang. Talagang tuloy-tuloy ako noon. Lahat ng spiritual growth ko, siya yung yung nagturong sa akin, yung sa AGR, siya yung nag-sponsor noon. Tapos sabi niya, diretso ka lang. Tapos ayan, hanggang nagtuloy-tuloy sa Youth Summit. Yan, sabi ko na-experience ko lahat. Ang naalala ko dati si Teacher Marivic, yung kasi first service ako umattend sa Sunday school. And ang ginagawa ko lang dati kasi nahiya ako magsalita, and parang kapag nagsasalita ako, parang mag-start ako umiyak or mag-breakdown, parang ganon. And parang ang ginagawa ko, ang naalala ko lang na ginagawa sa children is parang nangihingi ako ng coloring book. Ako po yung finance head ng GIL Rizal Makati. Siguro talagang kalooban ng Panginoon na dito ako sa finance ministry dahil nung nag-aaral pa lang ako, talagang naging cashier na ako noon. Then nung nagtuturo pa ako sa school, nasa finance din ako. Ako yung sa finance doon sa disbursing officer ako sa school. Kasama na ako pero hindi ako active. Ngayon ay ginagamit ako ni Lord sa music ministry. And nagplay ako ng drums. Meron akong experience yun sa drums. Nung naalala ko nung nagsimula yung Jesus Lord Church. Kasi nung time na yun, ang daling pumasok sa music team nun. Kasi halos talagang binibid ko lang naman yung mga yung mga ministry nung time na yun. So, naalala ko nagsimula kami noon, ang aming instrument ay talagang mga improvise lang. Parang yung aming gitara, yung aming bass, ginawa lang nung tatay ni Ate Chi. Tapos yung unang ginamit kong drums nung time na yon, yung alam yung pagkain ng ibon, ay lagay ng biskwit. Siya rin yung pinapalo ko. And then, nakaka-amaze kasi every service, nagkatago lang ako dun sa likod ng mga nila Cheche, ng mga unang youth, ng mga attend. Nagkatago lang ako sa gilid. Tapos kapag hinahamos na, yung mga tao, nagtataka sila, bakit merong beat? Pero wala silang nakikitang drum set. Kuba, na-excited ako sa Lord na maglilingkod po. SOS po, training po. Glory to God, nag-SOL pa lang ako, kinuha na agad ako ng nila brother coursing bilang SOS. So, nag-SOS ako. Hindi ko alam na pinagtulong-tulungan ako ng brother Louie, brother Paul, brother Joey, na i-enroll ako sa EGR. Dumating yung time na supper, pagsubok. Halos wala na kaming makain ni Sister Virgin. Eksakto naman dumaan si Sister Emily, siyang cluster leader namin yung time. Dumaan doon sa bahay, sabi ko,
nakita sabi ko, tama-tama, Sister Emily. Bakit? Ano yun? Papaalam na ako kasi gusto ko na mag-resign bilang SOS. Ay, hindi pwede, sabi ni Sister Emily. Magdasal tayo. Nag-pray kami. Nag-pray ako, Lord. Sabi ko, sorry po. Pero papatuloy ko. Maglilingkod pa rin ako sa iyo. So, kinalunisan, tumawag sa akin yung dati kong amo. Sabi sa akin, Richard kasi pangalan sa akin. Richard, may trabaho ka ba? Sabi ko, wala nga po, ma'am eh. Punta ka dito sa bahay kasi nagre-renovate ako ng bahay. Trabaho ka rito, pero stay in ka. 250 lang ang araw mo. Sige ma'am, okay na yan. Basta mama, paglinggo, huwag mo akong patrabahin. Uuwi ako ng Sabado. Sige. Ay Christian din pala. Yung amo ko, Christian din pala siya. So, okay. Siguro trabaho din ako nung almost 2 months. May dumating sa amin pera. Di pinag-pray namin kung ano na dapat namin in business. Di, yun nga, tricycle yung nakuha namin. Yun, hanggang ngayon, napakinabangan yung tricycle. Then, kinuha ko ni Pastor bilang maintenance. Tunod. Hanggang sa ngayon, tuloy-tuloy po ako. Ngayon, nasa music ministry ako. Siguro more appropriate question is, what made you decide to step up? Kasi ang tagal kong back up. Since Amor Seco ako nag-start na mag-music eh. Naalala ko, parang 6th year anniversary yun, nung una ako nag-music. Nung that time kasi, kaya ako nakapasok ng music kasi yung mga, parang andali, kasi yung mga makakasama mo, diba? Mga youth, ang dami, puro youth kami nun eh. Ilang beses akong tinanong ni Sister Dory kung gusto ko nang mag-worship lead. Oo. Ang lagi kong sagot sa kanya, ayoko po. Ayoko po. Kasi for me, worship leader is not just singing. Parang, nililid mo kasi yung yung congregation sa God's presence na feeling ko hindi ko kaya. Yun yung feeling ko. Unlike nung backup ka lang, 'di ba? Parang backup nga 'di ba? Ganun lang yung mo. Tapos feeling ko hindi ako qualified para maging worship leader. So little by little God prepared me. Nag-start yun nag-start ako January this year lang. Worship leading is not something I chase. Kasi lagi ako nagsasabi but it's something I surrendered to God. Meron kaming Bible study every Saturday, 4 p.m. Ayokong ma-attend doon. Kasi ayokong nagsasalita, ayokong sinasabi, opening prayer ka. Pero sa grace ng Panginoon, diba, naggawa ko ng Bible study na, diba? So talagang masasabi ko na little by little God prepared me. Ang tagal talaga. 20 years in the making, no? Kasi 2005, tapos ngayon lang, 2025. So, yun. Right now, I'm a worship minister. So, nabasa ko kasi yung buhay ni David na he's after God's own heart. So, siguro yun din yung reason ko. Kaya nagpapatuloy ako as a music minister na yun, magamit ang buhay ko katulad ni David na nagamit din yung buhay niya and seeking God's seeking after the heart of God. Before kasi sa children ako, nung wala pa akong anak. Tapos nung nagka-baby nga, na-stop siya. Hanggang sa napunta ako sa admin. Nagkikrave ako na magkaroon ng kasi especially si Jem did ng jam. Yung mga ko gusto kong ma-involve din. So how they will be involved kung hindi nila ako nakikita nag-work sa church. So yun, ayun. Soon to be man. So, ang first ministry ko noon, ang naalala ko sa Amor Seco pa is Saman. Yun yung as a projection. Next is yung sa Triune, sa dancing. Then, eto recently lang is sa finance ministry. Nung bata pa lang ako, nakikita ko na si mama na tumatayo sa harap as a worker. And di ba bilang bata, parang ikaw yung number 1 supporter, number 1 fan ng parents mo. Kaya parang sinasabi ko sa sarili ko na gusto ko paglaki ko na maging katulad niya din ako na servant ng Lord. Nagdadalawang service tayo, pag first service sa projection. Tapos after ng first service kasi, saka lang magbibilang dun sa finance. Tapos pag second service, ayun, sa Triune naman, sa dance. Manageable naman. Ang tagal ko na sa sa church noon. Tapos pinag-pray ko sa Lord kung anong ministry ko noon. Tapos dumaan yung pandemic, tinatanong na ako nila pastor, Mark, ano bang involved mo na ministry? Ang pinag-pray ko sa Lord nun yung, sa multimedia. Ginagamit ako sa, sa
pag special number noon sa naalala niya sa sa MH lagi ako nagsala sa special number niya. Nauna yung music and pinagkalooban tayo ng Lord ng yung Saman ministry. 4 or 5 years old, parang sa projection ako nag-start. May one time na sinama ako ni Papa sa isang midweek service ba yun? And parang tinuruan ako ni Papa na na sa sa pag-project, parang ganyan, dapat i-flash mo to ha, tapos ayan, nilalabas na. Tapos parang nagulat daw si Papa nun na nagawa ko daw yung yung sinasabi niya. Yung ministry ko po ngayon is music. And yung una po is VIA, which is backup. And then and parang lumipat, parang parang nagustuhan ko sa jam kasi nagsa-start na rin ako mag-violin. Parang nag-start ako August 2024 na mag-learn ng violin. And ayun, as the time goes on, parang nasiyahan ko na siya mag-violin, and parang even na si Kuya Jimwell na parang ini-invite niya ako sa jam na yun, mag-violin ka, parang practice ka lang sa Sabado, parang and ayun, na-enjoy ko siya. Maraming pinagdadaanan ng church na to, JL Rizal Makati, na talagang pinagpala ko dito ng Panginoon. Ang katapatan ng Panginoon naranasan ko sa church na ito, na talagang masasabi ko God is faithful in my life, na nag-commit po ako bilang manggagawa sa gawain nito sa church na ito. Dito ko pinagpala, ibig ng mga anak ko at buong pamilya ko. Dito ko naranasan maraming himala na ginawa ng Panginoon sa aking buhay. So naranasan ko ang kagalingan, marami akong nararamdaman noon, pero through prayers at paglilingkod na may katapatan sa Panginoon, naranasan ko po ang kagalingan, himala ng kagalingan na nagmumula sa Panginoon. Ang service kasi ng JIL noon is 2 p.m. So pag morning, pupunta na kami roon para mag-ayos ng upuan, magpunas, mag-ayos ng mga instrument, magtanggal ng mga anumang kalat. Tapos naalala ko yung time na yun, habang pupunas ako ng upuan noon, graduating na ako noon eh. Sabi ko, Lord, para graduate na ako, hindi ko ganong matutunan yung automotive, hindi ko ganong alam lahat. Hindi ako magaling sa actual. Nag-pray ako kay Lord, sabi ko, isa lang ang alam ko, Lord eh. Kahit anong mangyari, maglilingkod ako sa iyo. Parang inano ko doon. Ikaw na yung bahala sa akin sa future ko. Tapos, yun, blessing ni God. Nakapag-OJT kami sa Toyota. Tapos, after ng ilang taon, nirecall ako ng Toyota. Trabaho. Hanggang ngayon, nandun ako sa Toyota nakatrabaho. Isa yun sa malaking blessing ni God sa akin. And din dito sa church na to, dito ko nakilala yung aking love of my life. Kapwa-jut ko rin, si Sister Raquel. Kasi dito na kami sa church nagkakilala. Naging kami yung mga KKB dati. Tapos, naging, yun. Hanggang nagkaroon na kami ng family, ng mga anak. At hanggang ngayon, nandito pa rin kami naglilingkod sa Panginoon. Kumbaga, tayo ay binigyan ng place ng Lord na malaking lugar po. Testimony ko sa Lord na ako ay binago sa lahat ng bisyo ko, tinanggal niya po. Glory to God, nandito pa rin ako. Nagpapasalamat. Hindi lang sa Panginoon, una sa Panginoon, una sa kay Pastor, na talagang walang inisip kundi lumago, manatili tayong isang Kristiyano. Salamat sa buhay na di sa inyo na rin, sa mga kapatid, sa pananampalataya. Yun. Alam ko marami pa rin pagsubok ang darating, pero yun nga, laging pinapaalala ng Panginoon na ang sandata lang pala panalangin, read the Bible, devotion. Yun, salamat sa buhay na yun. Masasabi ko na yung church natin truly gone from glory to glory. For spiritually, ang daming youth na, di ba? Na talagang naglilingkod sa Panginoon, and mga youth na nag-step up, no? Hindi lang yung mga dating parang attendee lang, di ba? Ang dami. And physically, nag-start ako mag-church, high school. Garal pa lang ako. Tapos, graduate ako ng high school. Graduate ako ng college. Nagkatrabaho ako. Tapos, nagkapamilya ako. Meron tayong mga rock bottom, di ba, ng buhay natin. So, yun yung time na nagkapamilya ako. Dumating kami sa point na wala kaming pambayad ng bahay. So, hindi kami makahingi ng help nun sa mama ko or kay
kay Sister Emily. Napaka-diligent niya sa tithes, si Dave talaga. So, tinuruan ako ni Dave na maging consistent and obedient sa pagta-tithes. And doon namin naranasan na yun, yung mga blessings, sunod-sunod na yung mga blessing ng Panginoon, di ba? Ang sabi talaga ni Dave nung na yun, hindi na tayo babalik sa ganitong sitwasyon na wala tayong pambayad ng bahay. Pero glory to God, ngayon, meron kaming 2 bahay dito sa Barangay Rizal. Tapos, yung isang bahay namin is sa Cavite. Kasi siguro, sabi ng Lord, ang layo ng bahay niyo is sa Cavite, no? Binigyan kami ng Lord ng sasakyan. And I believe na parang whatever we have now and whatever we enjoy now, buo ngayon nung pagbibigay and pagiging obedient sa gawain ng Lord. Yung answered prayer sa mga pinagpipray natin na magkaroon ng kagalingan, ganyan, sa mga prayer natin, talaga yung sa upper room, yung mga panalangin talaga natin doon. Even ako, I myself, nararanasan ko yung katugunan sa mga panalangin and yung kabutihan, yung faithfulness ng Lord. And lastly, siguro is yung prosperity and abundance nakita ko sa bawat taon ng JL Rizal Makati Church. Na dati, naglalakad lang, sumasakay lang ng jeep, nagbabike lang, ganyan. Pero ngayon, mga nakasasakyan na. So, doon ko nakita talaga yung faithfulness ng Panginoon sa lahat ng areas ng buhay, ng bawat workers, leaders, members. Sobrang amazing lang ng biyaya ng Lord sa church and as well as sa mga attendees, sa mga workers, sa leaders. Nagkukwentuhan nga kami. Sabi, para ang gara na yung ang gara ng mga to, yung mga sasakyan na. Dati mga gusgusin lang tong mga children na to. Ngayon, ang gaganda na ng mga trabaho. So, hindi lang talaga yung church itself, pero na-extend yung blessing sa mga manggagawad, sa mga attendees. So, sobrang amazing nun. Kagaya nga nasabi ko kanina, hindi ako lumaki sa Christian family and now I can say and I can proudly say na dahil sa JIL, ako ay nahubog to be a light sa family ko. Pag uuwi kami ng province, mararamdaman mo na kapag dumating na kami nila Jem, parang nako-conscious na sila sa mga kilos nila. Tapos magugulat ako, bago kumain na ayain nila si Jamel, mag-pray na muna kayo. Nakikita nila sa buhay namin na kami ay kung paano ka mabuhay bilang Kristiyano and we are being a testimony to them nung pakapasawayan ko pa niyo, di pa Christian. Sinasabi ng mga tita ko sa mga pinsan ko, huwag kayong gagaya sa Ate Gracia nyo. Baka ganto ganyan. Pero ngayon parang ang sinasabi na naggayahin nyo sila Ate Gracia nyo, sila Kuya Jembel nyo. So, sobrang hindi yun mangyayari kung hindi dahil sa Lord, kung hindi nagamit na instrumento yung JIL, na hindi ako magiging living testimony sa pamilya ko, sa mga pinsan ko, sa mga kamag-anak. Simula nung bata, as a student, simula elementary, high school, hanggang sa nag-college na, andun yung continuous na pagsama ng Lord sa akin, sa pag-aaral ko, lalo na sa financial provision niya. Kasi sa family namin, si mama lang yung nag-work nun. And nakita ko kasi yung yung hirap. Yung hirap niya para mapagtapos ako. Kaya, yung hanggang sa ngayon na nagka-work na ako, sobrang thankful ako sa Lord. Sobrang thankful ako sa Lord kasi ako na yung nagpo-provide sa kanila ng mga needs nila. Tapos, ayun, sobrang thank you sa Lord kasi talagang nakikita mo yung transformation ng lifestyle namin sa dati. Lumago yung gawain ng Lord. Isa Daffodil tapos napunta sa Morseco na kahit na may kulang-kulang na instrument pa rin na ginagamit, improvise pa rin yung ginagamit hanggang sa MH, hanggang sa DELA, hanggang ngayon. Andun yung yung improvement, period by period, lumalago tayo, dumadami tayo. Nakakilala tayo ng mga bagong tao na nagsiserve sa Lord. Nung kabataan ko doon, parang patapon na yung buhay ko. Ilang grade 7 ako, 3 beses ako na grade 7 noon. Baga bulak-bulak ako noon. Baga wala na akong pag-asa. Pero umattend nga ako sa church noon, parang ako open high school. Kumbaga once a week lang ako pumapasok noon, tapos pinasama na ako sa mga
alam mo yung mga bulakbol na mga estudyante, doon na dinadala. Parang binago ng Lord yung buhay ko through through Jesus Lord Church. Na doon ko nakita yung yung kalinga ng pamilya. Baga yung pagsasamahan natin, sabi ko, hindi ko man nakita sa sa biological family ko yung love, yung caring. Pero dito sa church natin, doon ko nakita yung yung family na family of the Lord. Talagang tinulungan ako ng Lord kung paano ako bumangon sa pagkakalugmok nun. And sa awa ng Lord, ayan, nandito na ako, college student na, graduating na. And patapos na ng pag-aaral. Talagang miracle ng Lord talaga yung buhay ko ngayon. Kaya pinagpapasalamat ko sa Lord yung pagbabago ng buhay ko. And still, improving pa din. Kahit na nandito ako, hindi ko pa lang sinasabi na na perfect. Pero nandun pa rin tayo na nag-improve pa din sa Christian life. Kung napapansin niyo po dati na na parang pala ako, parang sobrang mga 7 or 8, parang mga bata pa lang na na ayoko talagang magsalita and parang nanghina yung loob ko. Dahil iyakin ako nun, parang hindi ako equipped ng salita ng Diyos. Dati na ginagawa ko lang duty yung pagbabasa ng Bible kasi para may award. Kasi yun yung ginagawa ni Papa sa akin Dati na na magbasa ka muna para bigyan kita ng ganun paraan. Tapos nagbabasa ako kahit ayoko. Pero na-realize ko na ang pagbabasa ng salita ng Diyos is hindi siya force or hindi siya habit. It's a lifestyle sa mga buhay natin na once na mag-start ka na magbasa ng Bible, parang doon na mas tatatag ka kasi meron kang equip ka ng salita ng Diyos. Diba sabi nga sa Ephesians 5 na sabi doon na take the sword of the Spirit, which is the Word of God. Diba? Na kapag wala kang salita ng Diyos, wala kang sandata sa mga problema. Na patuloy magamit ang ating minamahal na Pastor Pearl Esteves, at lalo pa itong mag-expand, magkaroon ng mga Bible study ang mga barangay, lahat ng barangay, at mabuksan ng maraming life group at mag-apaw ang maraming mga first-timer sa lugar na ito. Naglipat ng iba't ibang church, pero may mga sa mga workers na witness ko, may mga nawala, may mga dumarating. May mga pagsubok pero nandito pa rin tayo. Ang aking dalangin talaga sa Panginoon is yung kalakasan, even yung fire sa bawat workers na magpatuloy sa Panginoon, na kahit ano man yung mga challenges na kinakaharap, mga problema, mga atake ng kaaway, yung magpatuloy pa rin yung bawat isa. Hanggang sa makarin tayo ng ilang anniversary, 30 years, 50 years, hanggang sa tumanda tayo. Kahit ako sa pamilya ko, ito yung dalangin ko sa Panginoon. Kung ako kasi, lumaki na ako sa church, parang gusto ko ma-apply ko rin sa mga anak ko na sila rin ay lumaki sa church. Kung ano man yung skills, yung talent na nilagay sa kanila ni Lord, ay magamit nila para sa glory ng Panginoon. Malawak pa na mabigyan tayo ng simbahan na malaki po. Papatuloy maglilingkod sa Diyos na bigyan tayo ng lakas loob, tsaka manatili tayong walang sakit, tsaka habang buhay na manatili tayo dito maglilingkod habang buhay na matatanda tayo dito. Wala akong pinanalangin sa panambahan nito kundi palaguin. Samahan si Pastor, si Secretary, kayo, si Michael, kayo, Sister Aim. Wala akong nais kundi yun, maging gabay kami na isang mga manggagawa ng mga leader para sa pagpapalago ng panambahan. Ang prayer ko is for growth. Not just sa mga attendees, 'di ba? But more importantly, yung yung spiritual growth ng lahat ng mga members and workers ng ng JL Rizal Makati. Kasi doon ko na witness yung yung changes sa sarili ko, no? Yung spiritual growth dito sa JL Rizal. Magkaroon ng sariling bahay pa ng bahay. Yung highly favored place. Magkaroon ng massive salvation, deliverance, restoration, revival ng bawat ministry, ng bawat workers, and even yung buong gawain. And pangatlo siguro is yung glory to glory, faith to faith,
and grace to grace, maranasan, makita natin tong JL Rizal Makati, a glorious church, no, by the love of the Lord, by the blessing of the Son, and by the fellowship of the Holy Spirit sa ating gawain. Yung para magkaroon ng sariling building, ang JIL. Though ito ay napakalaking blessing, nakaka-bless na papasok ka, lamig, ang laki, ang lawak. Pero iba pa rin yung magkaroon tayo ng sariling building, di ba? Na hindi lang isang floor, yung buong building na talaga, first, second, third. Extended blessing din sa mga workers, sa mga leaders, and yung prayer ko din na kila Pastor, kila Ate Dory, yung strength, yung good health. Yung continuous growth. Ayun, hindi lang, ayun, especially sa spiritual growth, sa lahat, magmula ako sa kay pastor, sa mga leaders, sa mga workers, and andun yung patuloy na guidance ng Lord sa church natin, sa mga plans ni pastors and leaders. And ayun nga na, expand, lengthen, and strengthen para sa church na to. No, magkaroon tayo ng sariling church in God's time. Dumami pa tayo na nag-serve sa Lord. Yung hungerness, yung mga kabataan talaga na dumami pa. Kumbaga, yung Kristiyanong kabataan para sa bayan talaga yung magiging root ng natin, ng church natin. Sila yung yung bagong tatayo ng tutugtog yung sa ministerial. Sila na yung bagong gagamitin ng Lord. Sa mga children and sa mga ibang kabataan na may inspire sila sa mga nakikita nila sa even sa mga kumakanta, even sa mga sumasayaw, even sa mga tumutugtog. I pray na ma-inspire sila doon, and I pray na magkaroon sila ng desire na gusto ko ring tumugtog, gusto ko ring sumayaw, gusto ko ring kumanta. Happy Happy 20th anniversary. 20th anniversary. 20th anniversary. 20th anniversary. JIL. JIL Rizal Makati. JIL Rizal Makati. GIL Rizal Makati.